Magandang mga kapatid. So ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng mga taga-Roma. O ating naalala yung sinabi ni Pablo na ang kanyang mga kababayan ayon sa laman ay hindi sila ligtas. Sabi nga niya, kung maaari lang na kanyang isakripisyo, kanyang sariling kaligtasan para sa kanila ay gagawin niya. At nagkaano siya ng mga pagmamatwid na hindi lahat ng kabilang sa physical na bansang Israel ay kabilang sa Israel. Kanya. Sabi niya, hindi lahat ng Israel ay Israel. Maalala natin yung sinabi na Apostle Paul sa chapter 2, hindi kanya ang isang Hudyo na sa panlabas. Ibig sabihin, na tuli ay siya tunay ng Hudyo kanya. Ang isang Hudyo ay hindi lang panlabas, kundi pagkatuloy ng kanyang puso kanya. In other words, ang problema ng mga Hudyo, dahil sa nila pagkaunawa sa kautusan ni Moises, sila nagtayo ng sarili ng katwiran, makikita na sa chapter 10, kaya na pagdating ng Panginoon, hindi sila naniwala. Ipinangarap din ng Ebanghelyo sa kanila, katulad sa mga Intil, pero hindi sila naniwala kanya. Kaya marami sa kanila ay niligtas. Kaya ang sinasabi ni Apostle Paul, hindi dahil sa kayo'y anak sa laman o galing kayo sa lahi ni Abraham, kayo ay kabilang sa Israel kanya. O doon sa binhi na pinangakuan. So, nagkalagay siya ng elimination dahil hindi lahat ng anak ni Abraham ay kabilang sa binhi kanya. Dahil may anak si Abraham, si Ishmael, pwede sila kabilang kanya. Pero sila anak ni Abraham. Kung sasabihin nila, kami anak ni Abraham, kaya kami ay ligtas, sabi ni Apostle, hindi totoo yun. Dahil si Ishmael ay anak din ni Abraham, pero di siya ligtas. Kanya. So, ganoon din sa inyo na angkan ng Israel sa laman, hindi ibig sabihin na sila ligtas. Kasi pwede nila yan kayo. Israel kami, kaya kailangan maligtas kami. Sabi ni Pablo, hindi. Kasi yung sa pagsabi niya na ako'y nalulungkot kanya sa aking mga kababayan, pwede mag-react yung mga Hudyong mga Kristyano, sasabihin nila, kami mga Hudyo. Kami kabilang sa Israel. Kaya sabi ni Pablo, hindi lahat ng Israel ay kabilang sa Israel. Dito po sa, hindi makanakuha na natin ito. Ito, makikita natin. Dito po sa verse 8, that is that those who are the children of the flesh, yung physical na angkan ni Abraham, these are not the children of God. In other words, kahit pa ibansang Israel, sila'y kabilang sa physical na Israel, sa kasalukuyang panahon kanya, hindi kayo anak ng Diyos. Yun yung sinasabi ni Pablo. But the children of the promise are counted as the seed. Yung anak na pangako ay si Isaac. At sa pamagitan ni Isaac, tapos dumating sila ako, at pagkatapos pumunta kay Judah, yung pinanggaling, yung magiging tunay na binhi ni Abraham, ay yung mga maniniwala doon sa binhi. Yun ang mga tunay na anak ni Abraham. So, hindi mga anak sa laman. So, yung sabihin, si Abraham, siyempre, siya tao, mayroon siya mga naging mga anak at lahi. Hindi ko malaki ka ni Abraham, hindi kayo maliligtas kanya. Kinakailangan silang sumampalataya doon sa binhi na nanggaling sa pamagitan ni Isaac. So, sino yung mga tunay na binhi ni Abraham? Hindi yung mga anak sa laman, kanya, kundi anak sa pamagitan ng pananampalataya. Dito po sa Galatia, chapter 3, verse 36 to verse 29. For you are all sons of God. Yung mga bagong salin, dahil nga po sa gender sensitivity ng kasalukuyang panahon, pinalitan nila yan. Nilagay nila, for you are all children of God. Pero dapat nating tandaan yung salitang sons of God, generic yun. Kay lalaki, kay babae, ikay anak ng Diyos, kanya. Kaya sa Tagalog, mas maganda eh. Kay lahat ay mga anak ng Diyos, kanya. Through faith in Jesus Christ. So tayo mga anak ng Diyos, dahil tayo sumampalataya kay Kristo Jesus. So yung mga Hudyo na hindi naging tapat, dahil hindi na naintindihan ang kautusan ni Moises,
So, hindi sila maliligtas. Yung mga namatay sa panahon ng kausa ni Moises, na naging tapat, ibig sabihin, relative na naging tapat, sila yung niligtas ng Panginoon. Retroactive yun eh. Pero dinatnan ng pasalukuyang panahon, hindi nila pwede sabihin, kami anak ni Israel, kaya kami ligtas. Kailangan silang sumampalataya sa binhi na pinangakuan na nanggaling kay Isaac ng ating Panginoon. Sa verse 27, for as many of you are as were baptized into Christ, have put on Christ. So as tayo na kay Kristo, nung tayo na bautismuhan, patungo kay Kristo kanya. Doon tayo naging anak ng Diyos. There is neither Jew nor Greek. So wala lang kwentang lahi. Di ba? There is neither slave nor free. Hindi rin mahalaga kung anong kalagayan sa buhay. There is neither male nor female. Kanya. Ito ginagamit ng mga denomination sa maling paraan. Eh, wala lang pang lalaking babae. So yung babae pwede siya maging mangaral. Hindi na sinasabi ni Pablo. Ito yung sa relasyon ng kaligtasan. Hindi sa relasyon ng ginagawa o gawain ng mga Kristiyano. For you are all one in Christ Jesus. Ito yung verse 29. And if you are Christ, then you are Abraham's seed. And heirs according to the promise. Sabi yung pangako rin. Tignan mo isa muna. Yung anak na pinangakuha kanya. Na yan magagalingan ng Panginoon. Ano yung pangako doon? Lahat ng ka sa lupa ay pagpapalain sa pamagitan ng binika niya ng ating Panginoon. So yun ang maliligtas. Hindi automatic na kailahin ng Israel ito yung maliligtas. Yan sabi ni Pablo, hindi lahat ng Israel, ang ibig sabihin, hindi lahat ng lahi ni Israel sa laman ay kabilang sa tunay na Israel. Ganyan. Ang tunay na Israel, tayo. Tayo mga anak ng Diyos. Tayo ang tunay na bayan ng Diyos. Yung makikita natin. So hindi yung homo kay anak ni Abraham, ay ikaw ay ligtas. Ito po, basahin natin. So tinatrace yun ni Pablo. Not only this, but when Rebekah also had conceived by one man, even by her father Isaac. For the children, ito rin ay ginagamit ng Calvinist. Tingnan nyo kanila, si Esau at saka si Jacob, wala naman silang ginawa. Hindi pa sila gawa ng mabuti o masama. Bakit niligtas ng Diyos si Jacob at si Esau? Hindi. So ito ginagamit nilang talata sa tinatawag na predestination kanya. Na may pinilang Diyos na maliligtas at may piniling Diyos na di maliligtas. Pero pag pinag-aralan natin yan, malayo doon sa sinasabi nila. Dahil hindi ito tumutukoy sa kaligtasan ni Esau o ni Jacob. Basahin natin. For the children that yet being born, nor having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of Him who calls. Ginagamit nila yan. Tingnan nyo nga niya, hindi tayo maliligtas sa ginagawa natin. Tayo maliligtas dahil tinawag tayo ng Diyos. O dahil tinalagang maliligtas, sabi nila eh. It was said to her, the older shall serve the younger. Pag tinignan natin yan, wala naman tayo makikita nung buhay si Jacob at si Esau, na si Jacob ay naglikod kay Esau, wala tayong mababasa. So actually, hindi ito tumutungkol mismo sa taong Esau at taong si Jacob. Hindi sila tumutukoy doon. Ito ay tumutukoy sa bansa ng galing kay Esau at ang bansa ng galing kay Jacob. Hindi mismo yung mga tao. Hindi pinag-uusapan rito yung kaligtasan ng dalawa. So walang kaunayan sa kaligtasan niya. Ang pinag-uusapan diyan, yung plano ng Diyos. Yung plano sa pagliligtas, kanya. Pinili ng Diyos yung bansa ni Jacob at hindi yung bansa ni Esau. Dahil yun ay ayon sa kanyang karunungan, kanya. Inisip ng Diyos na yung bansa manggagaling kay Jacob ay mas mabuting instrumento ng kanyang plano kaysa sa bansa manggagaling kay Esau, kanya. Kaya sabi niya, hindi ko pinili yung bansa ni Jacob dahil sa kanyang gawa. Dahil wala pa siyang ginawa kanya eh. Kundi, yun ang iniisip ng Diyos na mas mabuting paraan, kanya. So hindi walang kinalaman ito sa persona ni Esau o persona ni Jacob. Walang kaunayan din sa kaligtasan. Kundi doon sa pangako ng Diyos na may kaunayan sa kanyang binhi. Saan ang gagaling yung binhi? Doon sa bansa ang galing kay Jacob, kanya. Hindi sa bansa galing kay Esau.
Dito sa 22 verse 18. Pagkatapos na mayayain ni Abraham si Isaac, di ba? At hindi pumayag ang Diyos. Dahil di naman talaga papayagan ng Diyos na mamamatay si Isaac. Sinusubukan lang ang pananampalataya ni Abraham. Inulit ng Diyos yung pangako sa Genesis chapter 12. Pero ngayon, ito'y mas specific. Basahin natin. At sa pamagitan ng iyong binhi, ay pagpapalain ng lahat ng bansa sa lupa sapagkat sinunod mo ang aking tinig. So, sino binhi na yun? Ang ating Panginoon. Saan magkakaling yung binhi? Kaya ko, hindi kay Esau. Yun ang sinasabi ng talatang yan. Walang kaunahan sa kaligtasan. Kung yan ay may kaunahan sa kaligtasan, lalaban niya sa ibang talata. Kasi kung pinili ng Diyos si Jacob na maliligtas, nung nasa lupa siya ng kanya, na wala pa siya lagi ng mabuti at masama, lalaban niya sa mga talata sinasabi na gusto ng Diyos lahat ng tayo maliligtas. At lalaban sa talatang ang Diyos walang tinatangi tao, di ba? Pero ito may kaunahan doon sa pangako ng kaligtasan. Pinili niya ang bansang galing kay Jacob, hindi yung bansang galing kay Esau, mga kapatid. Isahin natin yung pinanggalingan noong talata. So Genesis chapter 25, verse 21. Now Isaac pleaded with the Lord for his wife because she was barren. May mga common denominator itong mga babaeng ginamit ng Diyos. Pareho silang mga baog. Si Sarah ay baog. Si Rebecca ay baog. Ganyan. Yung nanay ni John the Baptist, baog din. So pinakikita nito yung himala na kaanak ang isang baog. Di ba? Now Isaac pleaded with the Lord for his wife because she was barren. And the Lord granted his plea. And Rebecca, his wife, conceived. Kaya lang kambal. But the children struggled together within her. And she said, if all is well, why am I like this? So she went to the Lord. She went to inquire to the Lord. Sinatanong niya yung Panginoon, ba't ako ganito? Niya. Ano sabi ng Panginoon? And the Lord said to her, 2 nations are in your womb. 2 people shall be separated from your body. 1 people shall be stronger than the other, and the older shall serve the younger. Walang kinugnayan kay Jacob at kay Esau, di ba? Na sinasabi ng Diyos kay Rebecca, yung dalawang tao na nasa tiyan mo kanya, sila yung magiging dalawang bansa. At yung bansa magagaling doon sa mas bata si Jacob, ay mas malakas kaysa doon sa bansa magagaling kay Esau kanya. Hindi na sinasabi niya, di ba? So ito yung kinog ni Apostle Paul sa Rome doon sa taas. So hindi tumutukoy ito kay Jacob bilang tao o kay Esau bilang tao. Doon sa bansa magagaling sa kanila. Ang gagamitin ng Diyos sa kanyang pangako ay yung bansa magagaling kay Jacob. Alam po natin, yan ang bansang Israel. Kung hindi natin alam yan, lulukuhin tayo ng mga Calvinist. Ginagamit din ang talata niya. Tignan mo nga nyo, basahin mo. Wala pang ginawang mabuti at masama. Si Jacob at si Esau, ba't pininin si Jacob para maligtas? Walang naman sinasabing kaligtasan niya. Ang pinag-uusapan dyan yung plano ng Diyos. Di ba? Maliwanag, di mo. Ito yung quotation na pinanggalingan niya eh. Hindi lang binuo niya Apostle Paul. Sabi niya, ulitin natin, 2 nations are in your womb. 2 people shall be separated from your body. 1 people shall be stronger than the other, and the older shall serve the younger. Hindi ba tumutukoy kay Esau bilang tao? O kaya hindi, dun sa mga bansa kanya. So, yung makikita sa taas, walang kaunahan sa kaligtasan ni Jacob o ni Isaac. Sinasabi lang ng Diyos, pinili ko si Jacob, ganyan. Wala kayong magagawa doon, ganyan. Ako pumili doon. Dahil yan ang inisip ko na mabuting instrumento na panggalingan ni Kristo, ganyan. Wala kayong magagawa doon, ganyan. Walang kaunahan sa kaligtasan, di ba? Ibig sabihin, ang Diyos may karapatan siyang piliin kung sino gagamitin niya para sa kanyang pangako. Walang problema yun. Wala naman siyang kinikilingan. Dahil walang kaunahan sa kaligtasan. Kundi doon sa pagganap ng kanyang plano ng pagliligtas. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. Tuloy po natin. Ito yung sinasabi ng mga Calvinist. Ito yung tinatawag conditional salvation kanya. Hindi ka maliligtas dahil sa ginawa mo. Hindi maliligtas dahil kayo tinawag ng Diyos na maligtas. Doon sa tinatawag na tulip kanya.
Yung letter U, yan ang unconditional salvation. Ika'y maliligtas sa walang kondisyon. Maliban lang dahil ika'y pinili ng Diyos. Yun ang ginagamit ng talata. Pero sabi nga natin kanina, hindi ito tumutukoy sa personal na kaligtasan ni Isa o ni Jacob. Hindi sinasabi ng talata, pinili ko siya ko na maliligtas at siya hindi. Wala siya sinasabing gano'n. Yung bansang manggagaling kay Jacob, pinag-uusapan. Pinag-uusapan dito yung plano ng Diyos ng pagliligtas sa ating mga pagkakasala sa pamagitan ng kanyang pinangakong binig. Saan manggagaling si Kristo nga niya? Hindi siya manggagaling kay Isa, kundi kay Jacob, kay Israel. So yung proseso ng elimination na sinasabi ni Pablo, hindi lahat ng Israel ay Israel kanya. Kung sasabihin nyo lahat ng mga kanya Abraham, hindi rin totoo yung kanya. Sapagkat ang kaligtasan ay manggagaling sa Israel sa pamagitan ng ating Panginoon. Hindi dahil doon si kailahin ni Abraham kanya. Sa Galatians 3:16, sino yung binhi na paggagaling ng kaligtasan? Basahin natin. Now to Abraham and his seed were the promises made. It doesn't say and to seeds. Kasi ang paniniwala ng mga Hudyo, sila yung binhi. Sabi niya, hindi mga binhi kanya, binhi lang kanya eh. As of many, but as of one. Hindi maraming binhi, isang binhi lang. Sino yung binhi? And your seed was Christ. So, ang pinag-uusapan dito, saan magagaling ang tagapagligtas? Hindi magagaling sa bansang galing kay Jacob at hindi dito sa bansang galing kay Esau kanya. Yun ang sinasabi ng talata. Walang kaugnayan doon sa personal na kaligtasan ni Esau o ni Jacob. Kaya yung pag hindi natin ginamit ang Biblia sa tamang paraan, para itong gamot na hindi ginamit mo sa hindi tamang sakit, ikay lalong mamamatay kaysa ikay gagaling, di ba? Pag hindi mo binasa yan sa context na pinag-uusapan, katulad ng ginagawa ng mga Baptist, hindi mo tinuturo ang tinuturo ng Diyos. Itinuturo mo yung sarili mong kaisipan, hindi sinasabi ni Pablo. Hindi sinasabi ni Pablo na si pinili ng Diyos si Jacob na maliligtas. Kundi yung bansang galing kay Jacob, ganyan. Tuloy natin. Sa verse 13, tingnan nyo. O tingnan nyo ngayon. Si Jacob ang mahal ng Diyos, si Esau, hindi. Wala naman silang ginawa, kaya hindi pa sila pinangalak. O, tingnan nyo kanya. Pinipili ng Diyos kung sino maliligtas. Walang kauna sa taong kaligtasan niya. Kung sino gusto ng Diyos na maligtas, hindi totoo yun. Itong talatang ito ay walang kaunayan doon sa Genesis 25, 21 to verse 23. Hindi natin mababasa yun doon. Ang ipinipilit at sinasabi ng mga Baptist o Calvin, kasama yan doon. Hindi eh. Ibang talata yan. Nung sinabi ng Diyos ng talatang ito, patay na si Rebecca, patay na si Isaac, patay na si Jacob, at patay na si Esau. Ay, ano sinasabi niya? Yung mga bansa, basahin natin. Ito'y galing kay Malakay, hindi galing sa Genesis. Ang distansya ng Genesis at Malakay, maraming taon yun, mga 1,000 taon depression dalawa na yun. Ito'y tumutukoy na doon sa bansa. Ang sinasabi ng Diyos dito, yung Israel, ang bansang Israel, ay aking minahal kanya, pero yung bansa ni Esau, hindi kinapopotan ko kanya. Yun ang sinasabi niya. Hindi doon sa bago sila pinanganak. Sabihin, patay na yung dalawa. Patay na si Jacob, patay na si Esau sa pagkakataon na ito. Hindi doon sa bago sila pinanganak. Ito'y galing kay Malakay. Hindi galing sa Genesis. Anong tinutukol dito? Pinatutukol lang dito, hindi yung ako bilang tao, o si Esau bilang tao, kundi mga bansa na galing kay ako at galing kay Esau. At kinapopunta yung bansa ni Esau sapagkat ito'y masama. Hindi sila sumusunod sa Diyos. Tingnan niya, basahin natin. Yan ang quotation niya, Diyos. Diyan ang galing yan, hindi doon sa Genesis. Na gusto iparating na mga nagtuturo ng maling aral. Sabi, basahin natin. The burden of the word of the Lord to Israel by Malachi. I have loved you, says the Lord. He had to say in what way you loved us. In Basang Israel. Was that Esau, Jacob's brother? Says the Lord. Yet Jacob I have loved, but Esau I have hated. Ito'y tumutukoy sa tao. Tingnan yung susunod. And laid waste his mountains and his heritage
for the jackals of the wilderness. Kung ikaw isang tao, meron ka ba bundok? Wala, ito yung tumutulong sa bansa. We have been even though Edom has said we have been impoverished, but we will return and build the desolate places. Sila nagmamalaki sa Diyos. Sila yung pinarusahan ng Diyos na naging ganun ng kailang bayan para sila magsisi. Hindi sila nagsisi. Sabi nila, kami ay naging mahirap, pero babalik kami, tatayo namin yan, ganyan. So wala silang pagsisisi sa Diyos. Kaya sabi ng Diyos, that says the Lord of hosts, they may build, but I will throw down. They shall be called the territory of wickedness, and the people against whom the Lord will have indignation forever. Ano bang problema nila? Sila'y naging masamang bansa sa paningin ng Diyos. Kaya sila ay pinarusyahan ng Diyos. Hindi ito tumutukoy kay Esaway ako bilang tao. Sinasabi lang ng inaano lang ni Pablo yung argument niya. Hindi lahat ng Israel ay Israel. Hindi lahat ng lahi ni Abraham ay maliligtas kanya. Kaya bakit kinapukutan ng Diyos ang bansang Edom? Dahil sila ay masama, hindi mo sila nagsisisi. Ang bansang Israel ganun din. Kaya lang, hindi lahat. Meron pa rin matuwid sa kanila, bumabalik sa Diyos. Malakay, chapter 1, verse 1 to 4. So, yun na makikita. Ito yung bansa, galing, hindi po yung ano. Ito makikita natin. For it says to Moses, I will have mercy on whomever I will have mercy, and I will have compassion on whomever I will have compassion. Sabihin, ako yung maawa sa gusto kong kaawaan kanya. Ako yung magkakaroon ng kaawaan kung sino gusto kong magkaawaan kanya. Yun nasabi ng Diyos kay Moises, di ba? So itong bansang Israel ito, nung sila po ay paikot-ikot doon sa ilang, yun yung sinabi yan eh. Si Moises, ayaw na magpatuloy. Dahil nakita niya ang mga tao sinama ng Diyos sa kanya, ay tao mga matitigas ang ulo kanya. Bakit sino ba itong mga tao sinama mo sa akin, kanya yung Moises? Kung hindi mo kanya patutunayan na kayo kasama namin, hindi na akong tutuloy, sabi ng Moises. Sabihin, matigas ang ulo ng mga tao ito kanya. Parang nawawalan ng pag-asa si Moises. Ayaw niya. Ayaw na manguna sa mga taong ito na tapat sa Diyos, maliban kung papatuloy pa rin ng Diyos sa kanya. Yun ang sabi ni Moises. Ay, hindi na ako kanya, hindi na ako susunod sa kanya na kanya. Kung maliban lang kanya, kung sabihin mo sa amin, na patuloy pa rin ang patnubay mo sa amin kanya. Kung ako lang, sabi ni Moises, ayaw ko na kanya. Pero kung pakikita mo sa amin, napapatubayan mo kami kanya, tuloy mo, basahin natin. Sa 12. Sinabi ni Moises sa Panginoon, tignan mo, yung sinasabi sa akin, dalhin mong bayang ito. Di ba, nananamig si Moises sa lugar niya noon, tapos tinawag siya ng Diyos. Pumunta ka niya, ikaw ang aking pinili para patubayan mo aking bayan, para sa Egypto kanya. Kaya sabi ni Moises, ngunit hindi mo ipinakilala sa akin kung sino ang susuguin mo na kasama ko kanya. Hindi mo akalain, ganito pala yung mga tao ito kanya, sabi ni Moises. Ngayon siya nagreklamo siya eh. Gayun yung sinabi, aking nakikilala ka sa pangalan, at ikaw rin naman ay nakatagpo ng biyaya sa aking paningin. Ngayon, kung ako'y nakatagpo ng biyaya sa aking paningin, ay turo mo sa akin ngayon ang inyong mga daan, upang ikaw ay aking makilala, at ako'y makatagpo ng biyaya sa iyong paningin. Alalahanin mo rin ng basang ito ay yung bayan, kanya. Kanya sinabi, ako'y isa sa iyo, at ikaw ay aking bibigyan ng kapahinga. At sinabi niya sa kanya, kung ikaw ay hindi isa sa akin, huwag mo na kaming paunin mula rito kanya. Kung hindi ka lang kasama namin. Sapagkat paano ngayong malalaman na ako'y nakatagpo ng biyaya sa iyong paningin, ako at ang iyong bayan? Hindi ba dahil ikaw ay lumalakad na kasama namin? Kaya kami naiba, ako at ang iyong bayan, sa lahat ng bayan sa balat ng lupa. Sinabi ng Panginoon kay Moises, gagawin kong bagay na iyong sinabi, sapagkat ikaw ay nakatagpo ng biyaya sa aking paningin, at ikaw ay aking nakikilala sa pangalan.
At sinabi ni Moises, inihiling ko sa iyo na ipakita mo sa akin ang iyong kalalatihan. At kanyang sinabi, aking pararaanin lahat mong kabutihan sa harapan mo, at aking ipapahayag aking pangalan ang Panginoon sa harapan mo. Ako'y magkakaloob ng biyaya sa kanino mga aking ibig pagkalooban, at ako'y magpapakita ng habag sa kanino mga aking ibig kahabagan. Ganyan. Yun ang galing yun. So doon sa pagkakataon si Moises, ayaw ko na kanya eh. Pero sabi ng Diyos, ako bahala kanya. Ako ang kahabagan kung gusto mong kahabagan kanya. At kakaawain ko kung gusto mo. So ibibigay ko kanya ng aking kawa kung kanino kanya. So ibibigay ko pa rin sa aking bayan. Yun sabi ng Diyos. Yun ang quotation ni Pablo doon sa aklat sa Roma. So meron siyang assurance. At kaya ako bahala kanya. Magpapatuloy pa rin sa aking bayan. At ako'y mayroon pa rin kaawaan sa kanila kanya. Kung sinong tao gusto kong bigyan ng kaawaan kanya, ay magkakaroon na aking kaawaan kanya. Pero pansinin po natin, hindi unconditional yun. Yung kaawaan ng Diyos, mayroong kondisyon. Yung sinasabi ng mga tao, walang kondisyon ng kaawaan ng Diyos, meron. Hindi basta kanya, naawa ko sa iyo, may aandan dito ng awa. Hindi gano'n. Meron kang dapat ipakita sa Diyos para siya'y maawa sa iyo. So, sinong kinaawaan ng Diyos? Basahin natin. Siya mismo nagsabi, di ba? Sa Proverbs chapter 20, verse 30. Ano ang ginawa ni Malakay, yung bansa? Hindi sila nagsisi, di ba? Hindi na tinanggap ang ilang pagkakasala. Ay, hindi. Babalik kami kaya, tatayo na yung muli. Kaya pagmamalaki yung sarapan ng Diyos. Sabi rin sa Proverbs chapter 20, verse 30, he who covers his sins will not prosper kanya. Yung hindi pinagsisisiyan ng kanyang kasalanan, hindi inuulad kanya. But whoever confesses and forsakes them will have mercy. So, sino kinaawangan ng Diyos? Yung mga tao na tinatanggap ang ilang pagkakasala at hindi iniwanan kanya. Yun ang bibigyan ko ng kaawaan. So, hindi yan conditional na kaawaan ng Diyos. Kaya sa bansang Israel, sa ating pag-aaral, sa maraming pagkakataon, hindi rin gano'n. Sa maraming pagkakataon na nagkakasala Israel, magsisi kayo kanya. Pinagbibigyan siya ng Diyos, magsisi kayo kanya. Nandun ang kanyang patience hanggang sa dumating ang tsukdulan. At sila'y sumasama sa mga Diyos. O sige kanya, maging alipin ka siya ibang bayan. Dahil hindi sila nagpakita nito. So sino nakabalik sa Israel? Yung nagsisi. At nagpatuloy sa pagsunod sa Diyos. Yun lang ang bumalik. Yung hindi nakabalik, di ba? Kaya kakaunti lang ang nakabalik sa lupain ng Israel. Kaya, yung kaisipan ng mga Hudyo, kaya gusto lang ipilit na kailangan yung mga sumusunod sa kausa ni Moises ang maliligtas. In-exclude nila yung mga Gentiles. Ayaw nila maligtas yung mga Gentiles. So ito yung effort ng mga Hudyo na nilalaban ni Pablo. Hindi lahat ng mga lahing Israel ay Israel. Hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng kausa ni Moises, kundi sa pamamagitan ng Ebanghelyo kanya. So may mga effort ang mga Hudyo na huwag maligtas yung mga Gentiles. Kaya pinipilit na ibalik ang kausa ni Moises. So ano makikita natin? Meron pa rin kaawan ng Diyos sa mga Hentil. Bakit? Sapagkat yung marami sa mga Hentil ang nagsisi at sumunod sa Ebanghelyo. Kaya nagkaroon sila ng kaawaan ng Diyos kanya. So, hindi maaaring maawa ang Diyos sa bansang Israel, kaya nga nalulungkot si Pablo, kung di nila gagawin yung ganyan. At sila'y iiwan ng kailang masamang daan. Hindi sa Isaiah 55 verse 7. Sino kinakausap? Ang bansang Israel. Hindi Gentiles, bansang Israel. Let the wicked forsake his way, and the righteous man his thoughts. Let him return to the Lord, and He will have mercy on him, and to our God, for He will abundantly pardon. And kung ito totoo sa Israel, noong unang panahon, ito totoo rin sa mga Gentiles sa panahon na yun, na wala nang kinikilalang lahi ang Diyos nung panahon na bagong tipan, di ba? So, bigay lang sa kanya kaawaan. Kung sino kakawaan, kahit ano pa sabihin ng mga Hudyo, maliligtas pa rin ng mga Hentil. Dahil sila sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Yung mga Hudyo na lahi ng Hudyo sa ating salaman, hindi naman sila gano'n.
Kaya yung kalungkutan ni Pablo kanya, hindi sila ligtas. So, sa Romans chapter 10, sila tayo na kailangan sariling katwiran kanya, kaya hindi sila pailalim sa katwiran ng Diyos. Yung mga Gentiles, hindi. Iniwan nila yung maling paniniwala nila at simulan sa Ebanghelyo. Kaya binigay sila ng kawaan ng Diyos. So, hindi siya conditional. Yung sinasabi niyang ang kanyang kaawaan, kung sino gusto kong kaawaan, kanya, ay magtatanggap na aking awa. Hindi yung unconditional. Kahit ang panahon ng Old Testament, kahit sa panahon ng Bago, pare-pareho lang yun. Isa pa rin ang prinsipyo ng Diyos. Iwanan mo yung mali at sumunod ka sa akin, kanya. At magkakaroon ka ng awa ng Diyos. Kanya, hindi ba? So, hindi yung tumutukol sa turo ng mga Calvinist, mga kapatid. So, dito sa verse 16, dito po tayo magtatanggap sa inyo. So then, it is not of him who wills, nor of him who runs, but of God, tinamaan, who shows His mercy, kanya. So, hindi ibig sabihin, kung pupunta tayo doon sa, kahit sa prinsipyo ng kaligtasan, gano'n ang Diyos. Ang kaligtasan, hindi galing sa iyo, kanya, galing sa akin. Kaya susunod ka kanya, hindi sa iyong sariling paraan, kundi sa aking paraan kanya. Yun ang dahilan, pati hindi naligtas, ang lahi ng Israel. Hindi siya sumunod sa paraan ng Diyos, kundi sa sarili nilang paraan. Iyon ang dahilan bakit si Pablo nalulungkot siya. Kasi hindi kanya aking bayan, hindi sila naligtas. Di ba ironic? Si Apostle Paul ay isang Hudyo. Siya yung Hudyo ng mga Hudyo, sabi niya. Later on, ako yung Hudyo ng mga Hudyo kanya. Pero itong mga kababayan niya, ay diligtas. Pero yung Gentiles, na hindi niya kababayan, ay naligtas, di ba? So, gano'n yan ang labis na kalungkutan ni Apostle Paul. Dahil dito sa chapter 9, tsaka chapter 10, ay pinapayag niya. Later on sa chapter 10, sinagkaroon na argument na isipin ng mga Hudyo, kaya di sila naligtas, dahil wala silang pagkakataon na malaman nila yung katotohanan. Hindi totoo yung ganyan. Ang katotohanan ay malapit sa ating ganyan. At pupunta tayo sa Romans chapter 11, sinasabi ni Apostle Paul, yung mga Gentiles, huwag rin kayo may gayabang ganyan. Dahil ang mga Hudyo, sila yung talagang halaman ng Diyos. Tandaan niyo yung ganyan. Kayo kinabit lang ganyan. Grafted lang kayo ganyan. Kaya kung yung tunay na halaman, yung tunay na siya nga, ay pinutol ng Diyos, kaya rin niya kayo putulin ganyan. So yun, makikita natin sa chapter 11 at chapter 12, ibang ang pinag-uusapan doon. Yun ang pinakauling kabanata ng Romans, mga kapatid. So yung development na kalat na ito, sinisira ni Pablo ang kaisipan na yung counsel ni Moises na kailangan siya din para maligtas. Sinisira din ang kaisipan na kung lahi ka ng Israel, automatic kayo maliligtas. Kanya. Doon sa chapter 11, sinabi ni Pablo, sa ganitong paraan kanya, ang mga Hudyo ay maliligtas kanya. Sa paanong paraan? Sa paraan ng mga Gentiles, sa paraan ng Ebanghelyo kanya. Kung sila susunod, katulad ng mga Gentiles sa Ebanghelyo, ang bansang Israel ay maliligtas pa rin kung sila susunod doon. Ang totoo diyan, ang bansang Israel, nireject na ng Diyos bilang kanyang bayan. Kaya hindi ibig sabihin na ang mga Hudyo ay walang paraan para sila maligtas kanya. Yung bansa, nireject niya. Dahil yung mga tao sa loob ng bansang iyo, maliligtas pa rin sila kung sila isusunod sa Ebanghelyo. O sinisira ni Pablo yung kaisipan, lahat ng lahi ng Israel ay maliligtas kasi lahi kami ng Israel. So ito po ating pag-aaral po sa umaga po ito. Yung binanggit natin kanina, yun ay key verse ng mga Calvinist. Mga Baptist, ang ginagamit nila yun. Pero hindi natin pwedeng gamitin ng talata na hiwalay sa konteksto niya. Mawawala yung kahulugan. Di ba kung minsan meron tayong nababasa, hindi natin naiintindihan. Bakit hindi natin yung context ng pinag-uusapan? Kung tayo nakakita ng sulat, nakuha mo yung sulat, binasa mo ko, hindi sa'yo yung sulat. Para sa ibang tao, hindi mo siya maintindihan. Bakit? Hindi mo alam yung context. Bakit sinabi ng taong ito sa taong ito yung sulat niya? Pero kung ikaw yung taong yun, nasunod lang, alam mo. Dahil alam mo yung context ng pinag-uusapan. Walang pagkakaba sa Biblia, ganun din.
Kailangan nawain natin yung talata doon sa kanyang context. Ba't sinabi ni Pablo yung kanya? Yung ba'y tumutungo sa personal na kaligtasan? Hindi. Kundi doon sa plano ng Diyos. Dahil pwedeng isipin na mga Diyos, ba, lahi kami ng Israel, ha? Eh, hindi naman gano'n, sabi ni Pablo. Hindi ko mo Israel ka, maliligtas ka. Mayroong parang ng Diyos ng kaligtasan, dapat na sundin. So ito po ang pagtatapos ng ating mag-aaral, pagpapagalilan po natin sa susunod na linggo kung lulobin po ng Panginoon.